Okay, guys, this is News and Listener by Angelo, and today is May 18, 2025. Okay, so ilang araw ang nakalipas, natapos na yung election 2025. Okay, so kung natatandaan nyo is si Senator Rodante Marcoleta ay nanalo, di ba? Ika-anim siya sa rangko ng mga nanalong senador. And congratulations, Senator Marcoleta. And I hope yung promise mo na libreng kuryente sa mga bills na 2K pababa, ha? Huwag mo pong kalimutan kasi yun ang yung promise nyo sa bayan. Okay, so guys, panoorin natin yung sinabi ni Marcoleta, Senator Marcoleta, sa libreng electric bill. Okay? Alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente, 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Parehas, walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay. Akala mo naman ang galing sa bulsa nila yung perang binibigay sa inyo. Tandaan po ninyo, isasabing nanalo po. Okay. So, parang ano, di ba? Parang, wow, ang ganda naman ng ano ni Senator Marcoleta. 2,000 pababa, libre na. Di ba? Ang parang kapreho ng ano, 3 to 6 months, wala nang droga. Magje-jet ski. Tapos, ano pa? Kapareho ng wala nang korupsyon. Di ba? Parang narinig ko na yun ah. Okay. So, tingin nyo, sa tinagal-tagal na ni Rodante Marcoleta sa Kongreso, kaya niya itong ipatupad. Okay guys, so pag-usapan naman natin yung kamusta naman siya bilang isang kongresista halos 18 years. Okay? Bakit ko sinabing 18 years? Okay, punta tayo dito sa Wikipedia. Share ko lang sa inyo. Yan. So, sabi dito, Marcoleta, okay? So, he's a Filipino lawyer. Tapos, Senator-elect siya ng Pilipinas. Alam niyo na yan. He served as a GIP party list since 2016. But here's the catch, okay? Naging representative siya ng alagad noong 2004 hanggang 2013. Okay? So that's 9 years or about 9 years. Tapos, naging representative siya ng Sagip 2016 hanggang ngayon. So, pag pinagsama mo yan, 9 plus 9 is 18 years, almost 18 years. Okay? Now, alam naman natin na kalyado siya ni Digong Duterte. Pero ano ba talaga yung mga achievements, okay, ni Senator-elect Marcoleta? So, sinearch ko siya sa Google, simple naman. Ang sabi dito, Marcoleta was one of the principal author of the landmark law Magna Carta of the Poor, which signed by Rodrigo Duterte, April 2019. Okay, remember, one of the principal author. Okay? Hindi siya yung author mismo, yung principal author. Okay? Isa siya sa mga ganun. Okay? Pero may narinig ba kayong ibang bills na napasa? Okay? And sabi dito, punta tayo sa Kongreso. Okay? And wait lang. Okay, so House member, okay, party list, Sagip. So 82 bills, okay, and total niya dito. Ang co-author niya o co-author bills ay 17.
Okay? So 18 years niya, halos 2022. Pero wala akong makita dito kanina. Meron ditong 2000, okay, 22, 22. Okay, so anyway, ang dami nito eh. So, pero sabihin natin na i-load natin yung lahat. Alright, pumunta tayo sa pinakababa. Halos 2022, puro pending. Okay, pending. 23. Okay? So, yun lang. Diba? So, 18 years niya bilang isang kongresista, worth it ba na siya ay maging senador? And ang daming nagsasabi na, ay, ang galing nito. Wow, brilliant. Wow, parang maging isang presidente. Oh, grabe ba? Okay, pero sa 18 years niya, halos isa lang yung parang significant na naging bill niya, and one of the author pa siya, 'di ba? So please, if yung mga DDS na nagsasabi, wow, napaka-brilliant, napakatalino. Okay? Pero guys, kung pag-iisipan yung mga bills na ginawa niya, halos doon pending. 'Di ba? Oh, 'di ba? Okay. Oh, hindi lang 'yan. Oh, isa siya sa mga tao naging dahilan kung bakit yung 1,000 na lang yung budget para sa human rights. Okay? And sinasabi nila, kaysa kontra sa gobyerno, mag-isip naman kayo, di ba? Ang pagiging human rights, syempre, tinitignan nila kung makatao ba yung ginagawa sa mga kriminal o maging sa mga ordinaryong tao na kinakalaban ng mga matataas na mga tao. Okay? And isa siya sa mga detractors ng ABS-CBN. Napaka-vocal niya kasi sumusunod lang siya kay Digong. Okay, so reminders sa inyo. There's no West Philippine Sea. Actually, clarify niya, para sa atin, regardless, whatever it means, na hindi na sign sa international, pero sa atin, dapat, binack up niya. Hindi yung papabor siya doon sa China. Okay? And ito ang pinakamatindi. Ang matindi dito, yung 2021 na COVID pandemic na tatandaan nyo, kasama niya si Mike Defensor, sabi niya, pwede nyo nang magpa-inject ng ivermectin. Ano ang nangyari? Okay, pinagbawal to ng World Health Organization. Kasi hindi to epektibo, walang evidence. So, kaya niyang ipahamak yung mga tao sa maling impormasyon doon sa COVID-19 pandemic. So, sa mga ganitong galawan, hindi ko maiisip na siya'y matalinong napaka-brilliant or matalinong tao. Doon pa lang doon sa pandemic, walang sumusunod sa kanila. And ivermectin, parang pinahamak mo na yung mga Pilipino kung ganyan ang gagawin niya. Okay? So, there's still much to talk about him, but if kung pag-iisipan mong brilliant siya or matalino sa mga ginawa niya, ay nako, ewan ko lang. Okay, so guys, please like and subscribe. And if you haven't, if you haven't subscribed, please do to support this channel. Hindi ito, hindi ito pangsisira lang. Ito ay pagsasabi ng totoo. Ang totoo ay nasa online. Pati na rin yung mga nanonood or bashers or mga supporters ni Marcoleta. Hanapin nyo kung maganda ba yung ginawa nila sa mga tao, especially doon sa mga ABS-CBN employees. Okay, remember, walang nilabag na batas ang ABS-CBN. Sila lang yung gustong
sinasabi na meron silang nilabag. Si Marcoleta at yung mga alipores ni Digong. Okay? So thank you. Thank you for listening. See you next time. Bye. Good day.